Nalilito ka ba sa Phase 1 at Phase 2 DMW requirements? Hindi ka nag-iisa. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ng simple at step by step kung ano ba talaga ang gagawin mo. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Mabs, and in this YouTube channel, we help Filipinos on how to understand the Philippine documents and yung mga dokumento na ipaprocess papunta sa abroad, and we share also our advices to Filipinos ESL teachers who are who are trying their best to land a job here in Vietnam, and we also share our daily activities here in Vietnam. All right, so without any further delays, ano nga ba ang DMW? It is the Department of Migrant Workers. If you're planning to work abroad, especially here in Vietnam, this video is for you. Now, ano nga ba ang DMW? DMW is a government agency in the Philippines na nag-aalaga sa ating mga OFW. Sila yung nagpo-process ng kontrata natin, legal documents, at sila yung nagbibigay ng OEC or our exit clearance. Kaya importante na dumaan sa tamang proseso ang isang Pilipino kung ikaw ay magtatrabaho outside of the Philippines. Now, phase one requirement. Ano nga ba ito at ano ang dapat mong i-ready sa phase 1 documents? Una, passport valid for 6 months, working visa, employment contract, at dapat verified ito ng Philippine Overseas Labor Philippines Overseas Labor Office or ang POLO. And then Polo endorsement letter addressed to the administrator seeking exemption from the ban of direct hiring. And sometimes ang DMW ay nagre-request din ng additional supporting documents. Nandito yung NC2 natin or ang PRC. Ito yung valid ID natin. And then the notarized statement. And then the notarized statement on how worker secured his or her employment with the attached photocopy of the employer's passport, ID, and then i-ready na rin natin ang ating diploma, TOR, at other certificate. Like here in Vietnam, we have the TESOL and EFSET certificate. Dapat, nakahanda na yan, naka-notarize na, nakakana na. And then, bago dalhin dito, sa Vietnam, dapat naka-apostle na siya. And then next is your email address for the registration at mag-register dito sa DMW webpage. Siguraduhin na pare-pareho ang birthday mo, name mo, sa lahat na sulat sa dokumento na ipapasa mo para iwas ang delay. Now, phase 2 requirements. Pag na-approve ka na sa phase 1, normally it takes like 3 days or 5 days para sa verification. Dadaan ka muna ng phase 2. Mag-i-email sila sa iyo ng mga requirements kung ano yung dapat mong i-proseso. Meron din dong instructions at kailangan mo itong gawin bago ka umalis ng bansa. First is, meron ikaw na dapat kumuha ka ng PEOS. First is the pre-employment orientation seminar. Makukuha mo ito sa webpage dito. Sa webpage na 'yan or sa website na 'yan. Mag-register ka dyan, may instructions na ang, when you register, tapos may babasahin ka, meron kang i-watch na videos and you need to finish that. Tapos pagkatapos niyan, mag-email sila na meron ka makukuha na pre-employment orientation seminar. Tapos ito yung ipapasa mo sa pagkuha mo ng PEDUS. Whether you can either walk in or mag-online ka. If malayo ka sa Manila, you can have your pre-departure orientation seminar through this through this email. Mag-i-email ka sa kanila and yung ilalagay mo, pangalan mo,
present address, contact number, country of destination, occupation, name of employer, and if first time mo ba itong mag-produce or hindi, and email address. Tapos ilagay mo yung passport mo, ilagay mo yung contract mo, at saka registration form mo. Yun. So, ito yung PEDUS. Ano yung makikita mo dito? Pre-departure orientation seminar, may Zoom link lang at makikinig ka doon sa seminar nila. And then makikita mo yung pangalan mo. Please correct all of please check the information listed here kasi sa akin yung nakalagay na country of destination was Canada, but actually I was from but actually pupunta ako ng Vietnam, kaya buti nga lang na check ko yun. So the skills or so pangalan, skills or occupation, country of destination, ano yung training mo, PEDUS, tapos kung ano yung agency mo, kaso nga direct hire tayo, nalagay din dito. And may QR code lang for verification. Ito yung dalawa na pwede mo makuha sa online, yung PEOS at saka yung PEDUS. Next na kailangan mo sa phase 2 is yung medical exam. Meron lang accredited clinics na kung saan makakapag medical exam ikaw. Now, nandyan yan yung mga accredited nandyan yan yung accredited na mga clinics sa webpage din ng DMW. And the next is the certificate of insurance na dapat na nagko-cover ng repatriation of mortal remains in case of death and repatriation upon termination of employment. And kumuha ako sa Paramount Life and General Insurance. Bali yung binayaran ko is 34 USD. Yon. Magbibigay sila ng email sa iyo nito, kopya mo. Yun yung ibibigay mo sa online. Yan. And pagkatapos niyan, if may kulang sa kontrata mo, maghihingi sila ng compliance form for your phase 2 requirements. Yun lang yun, simple lang. And then pag na-approve na lahat, mag-i-email na naman sila ulit sa iyo kung kailan yung schedule mo for personal appearance, lalo na pag first time mo, talaga may personal appearance ikaw. Now, dadalhin mo lahat ng requirements mo na pinasa. Dadalhin mo lahat ng requirements mo na pinasa sa online, sa phase 1 at saka phase 2. And then, mag-prepare ng 7,000 plus or 7,200 or maybe ngayon nag-iba na yung price kasi sa akin nabayaran ko lang is 7,156.25. Ano ito? Ito yung OWA membership, Pag-ibig, PhilHealth, ganon. Bago ka mag-present ng mga documents mo, magbabayad ka muna. Yon. And then right after that, pupunta ka sa table, ibibigay mo lahat yung mga papel na kakailanganin. And ito yung mga listahan, may ibibigay sila sa iyo na DMW online appointment, dadalhin mo yung lahat ng mga requirements na pinasa mo. Tapos, meron dito na purpose of visit, direct hire application, processes, and verification. Ito yung sa, doon ka mismo pupunta. If nag-process ka ng DMW mo sa Manila, tapos may tanong ka na, pwede ba akong mag-print out ng OEC ko sa province? For example, me, nag-process ako sa Manila but I called the DMW office na i-transfer sa Bacolod, and then within that day also na-transfer nila yung account ko at saka doon ako nagpasa ng mga requirements ko. Doon na rin ako nagbayad ng sa OWA registration ko at saka nag-print ng OEC. That's it, and you're ready to fly. Congratulations! Okay, now, common mistakes,
na dapat iwasan, incomplete documents, mali-mali yung spelling, hindi verified yung contract, or late yung pagkuha ng medical exam. So ito yung dahilan bakit nadidelay tayo minsan. Alright? Now, sa totoo lang, medyo stressful ang process. Hindi ako nakakatulog actually nito while waiting for the, approval of phase 1 and phase 2. Pero once matapos mo ito, worth it lahat. Yung parang, it's a dream come true. Makaka-abroad na talaga ako. Yay! Ganon. So, if this video helped you, don't forget to like and subscribe. At para sa mga, so that you will be stay updated sa mga OFW tips and real life experiences namin dito sa Vietnam. Comment down below if may katanungan kayo about sa phase 1 at phase 2, and I'll see you in my next vlog. Bye!